Magandang araw sa inyo, bayan, sa mga nakakapanood, at sa mga kamunting kaalaman, at sa mga naabot ng video na ito, at syempre, lalo na sa mga iglesia ni Cristo. No? May bago ako nasagap na balita tungkol sa gagawin ni rally. Sa liwasang, hindi na sa liwasang gagawin. Sa Quirino Grandstand na. May kwento kasi sa likod nito, ayon sa balita, at di sa akin galing to, ayon sa mga nababalitaan ko, no? At marami din nagsasabi sa rally na ito, magugulat ang napakaraming dadalo, hindi sa inaasahan, higit sa inaasahan, mga kamunti. Dati sinasabi natin mga 2 million, baka maging 3 million mahigit. Sa akin, sorry, baka mapuno Maynila eh. Ang problema nito, yung mga nag-book ng liwasang, no? Grabe talaga. Alam mo diyan sa LGU, diyan sa diyan hindi LGU may kasalanan eh. Hindi pala natuklasan ko. Maaring yung kasi ganito 'yan. Yung yan palang luneta na yan, pag hihingi ka ng permiso, hindi sa LGU. Yan ang pag-uusapan natin, hindi pala doon kay Hani Lacuna o doon sa LGU ng Maynila, no? Meron ka palang sa national ata na tinatawag yung pagpapaalam na yan. Delaying tactics ang nangyari. Parang, hindi naman, parang, halimbawa, kamukha ko, nakapag-book na akong malapit sa liwasang ng hotel. No? Ano ba to? Ilaw naman ko. Nakapag-book na ako ng hotel dyan malapit sa liwasang. Ngayon, dahil niya na-cancel na ang rally sa liwasang, sa Quirino Grandstand na, medyo malayo-layo na ang aking babiyahin o motor, lalakarin na lang o di alam kasi sobrang dami ng tao doon, hindi ka talaga makakapag-motor, baka, o kaya sasakyan. Dahil baka doon sa mismong venue, sa Quirino Grandstand, 5 kilometro ang layo ng tao, ganun karami. Yung crowd. Naliwasan pa lang, ula doon, 5 kilometro ang dami ng tao at doon pa, siyempre may mga kainan, yung mga tao normal na kilos, hindi naman nag-rally, yung mga na doon talaga na trabaho, makakaukupa doon sa nasabing gagalawan ng mga tao sa kalsada. Kaya, malamang sa malamang, magkakaroon ng matinding traffic dyan. Pero, paumanin po ayan po, pagtyagaan na natin, ilang araw na naman yan, isang araw na naman yan, o isang araw kalahati na yan ay para sa kapayapaan naman, para sa bansa natin Pilipinas naman. Hindi naman yan para kung nag-rally ang Iglesia ni Cristo para sa kanilang sarili. No? Dahil kung sa kanilang sarili lang yan o sila mag-rally para sa kanilang sarili, hindi nila kailangan niya. Alam bakit? Ang Iglesia ni Cristo tagumpay na. Kilala na sa buong Pilipinas. Tanyag na sa buong mundo sa ibang bansa. Ang dami ng kontinente na narating nila. Mayaman na sila, malaking kapilya, lahat. Tagumpay lahat sila sa mga structure na ginagawa nila, lahat na pati pagsamba nila, dinidinig ang padalangin, lahat. Hindi nila para kailangan na humingi ng tagumpay. No? Yan, yan ay ginagawa ng Iglesia ni Cristo para damay. Dinadamay niya ang mga tao sa kapayapaan na narating ng Iglesia ni Cristo. At sa katagumpay na narating ng Iglesia ni Cristo, gusto niya makamit. Gusto niya makamit din ng taong bayan. Halimbawa, si BBM at si Vice President Sara, makamit nila ang kapayapaan na nakamit ng Iglesia ni Cristo, yung paraan na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Tulad niya ng nangyayari, unity team, dating unity team, nagkakabangayan na. Ibig sabihin, hindi na payapa. No? Kung may pagsasabi na payapa ang gobyerno, maganda na ginagawa ng BBM. Kung maganda ginagawa ng BBM, hindi niya talaga hayaan magkawatak-watak ang gobyerno kahit magkaganyan. Dahil natural sa presidente ang may magalit sa kanya, may ayos sa panukala niya, pero gagawa ang paraan bilang leader. Kung leader. Kung leader ka, gagawa ka ng paraan. Akin sorry ito, opinion. Gagawa ka ng paraan para mapagbuklod mo ang sambayan ng Pilipino at ang mga nasasakupan mo. Naiintindihan niyo po? Ngayon po, ang gagawin ng Iglesia ni Cristo nga sa pamamagitan ng malaking rally na pamungunahan nila at napakaraming sasama. Sa ganitong paraan, may papakita ng Iglesia ni Cristo na malay natin, sa pagkatapos nito, magkaayos sila. Napakasarap ng pakiramdam kapag may isang magkaaway o
o isang team na dating magkaaway, hindi man ganun ka-perfect na magkabati. At least magkaayos para lang sa bansa natin. Naiintindihan yun? O ngayon, sa Quirino Blas na nagagawin ang magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil yan pala yan, ang INC pala, ito pala bago ko maikalimutan si Sito kay Harry Roque. Marami kasi naghahaka-haka na magkakaroon daw ng martial law. Alam mo, pinaliwanag po ni Mr. Harry Roque sa kanyang video na hindi naman magkakaroon ng martial law. Pero kasi sa video niya kasi may pinamagat talaga ito. May pamagat na legal ba ang deklarasyon ng martial law para pigilan ang Malacanang? Pigilan ng Malacanang ang pagtitipon sa January 13. Yan po ay ipinost sa social media ni Mr. Harry Roque. At isinerch ko naman po ang martial law kung ano ang mga requirement o ano ba ang mga mangyayari pag nag-martial law. Ito. Ayun. Kasi, kaya nasabi ng mga tao yon at ni Mr. Harry Roque ito, no, example lang. Hindi naman siya isa, pero may mga tao kasi siguro nagsabi ng ilang tao na baka mag-martial law. Kasi, timing daw ang ginawang yung suspicious lang to. Sabi niya rin, okay, suspicious yung timing ng mga organized National Security Council na tinanggal ang Vice President. At pag sa pagtanggal ng Vice President, papalapit na ang January 30, ilang day na lang. Timing, kumbaga, no, suspicious, nakakapaghinala, sabi. Baka mag-martial law. Pero hindi naman. Ayon sa paliwanag ni Harry Roque, kasi niya, ang martial law pala, nakita ko, ito, na-search ko nga ito ang constitutional ay may basihan sa constitutional. Artikulo 7, Section 18 ng 1987 Constitution. No? Maaring magdeklara ng martial law, saka, ang Pangulo ay maaring magdeklara ng martial law sa kaso ng mga pag-alsa o may mga kaguluhan. Yung pala, pag may kaguluhan lang, sa gagawin sa liwasan, sa Quirino Grandstand, hindi naman po gulo. O sabi niya ng Iglesia ni Cristo, bagaman nanghihikayat ang Iglesia ni Cristo na sumama sa magiging rally, hinihikayat nila na huwag magdumi ang mga hindi nila kapanampalataya at huwag manggulo. No? At may mga placard din ginawa ang Iglesia ni Cristo. No? Ito, papaguhin ko lang Marami kasi sasabi na, iglesia ako pero di ako mag-rally. Hindi naman iglesia. Nakita ko naman, hindi naman sila iglesia. Mga nagsasabi na sila iglesia, siguro, para matangay lang. Pero, hindi sasabihin ng ang tunay na iglesia hindi sasabihin yun. No? Pero maraming tao nagsasabi na, kung talaga sa religion, ba't mag-rally? Alam nyo kasi ganito yan Kahit sa scientifical, archaeological, biblical, library, basahin natin. Biblical na lang, maraming lahat ng libro sa mundong ito na pinakamatalinong libro ng history. Wala akong nabasa o wala kang mababasa na ang rally ay masama para sa kapayapaan. Walang masama. Tayo lang nakapag-isip sa ating saloobin na masama ang rally na gagawin. Haka-haka natin, opinion natin kasi nasanay tayo ang rally gagawin ay masama. Pero wala. Religious mag-rally, hindi. Pilit na sinasabi sa sarili ng kalooban natin na masama yan. Kasi nga, hindi natin napagmasdan kung ano talaga ang rally na yan. Hindi po masama. Wala po nababasa sa anumang libro o Biblia na masama mag-rally. Lalo na para sa kapayapaan. Example ko kayo, halimbawa ganito. Yung paniniwala mo kasi ganito, yung sarili natin haka na masama yan, pero walang batayan. Halimbawa, yung lolo mo, halimbawa may sakit. Hindi pa titignan. Sasabihin mo, lolo, may diabetes ka. Nagpatingin yung lolo mo sa medical, sa doktor, sa scientist, sa mga scientist, nagpatingin yung lolo mo sa doktor. Doktor kasi as scientist na rin yan Nagpatingin yung lolo mo sa doktor, ang sakit lang pala stress. Saka dulot ng pagtanda. Tapos ikaw, paniniwala mo sa sarili mo, hindi, diabetes yan. Kapag nanghihina ka, ganyan ka, diabetes yan. Hindi gumagaling yung sugat diabetes. Nakita ng medical. Bunga lang pala ng katandaan at hina ng resistensya na hindi ka pa rin naniwala, iginigito pa rin yung sayo na, hindi.
Ito po, masama yung pakiramdam ko. Ano yung sabihin? Diabetes yan, sakit na yan. Eh, nalaman na ng medical, may ebidensya na hindi diabetes yun. Diba? Sino paniniwalaan? Yung may ebidensya na medical o yung inasabi ng haka lang ng puso? Sino ngayon paniniwalaan na haka nila na masama ang rally? O yung walang may ebidensya man na ang rally hindi masama? Biblia pa nagsabi hindi masama ang rally. Then nung araw mga apostol na sabi ko sa iyo, hindi mga panahon ni Moses may mga tao nagtipon, di ba? Na hindi naman masama ang ganung pagtitipon kasi yun pagpapahayag ng nararamdaman nyo ng bawat isa na ang nga lang ang INC may pagkakaisa solid ang pagkakaisa ng INC may isang salita sila yung damdamin nila ng buong iglesia na pag-usapan sa kada lokal at ang kada lokal pinag-isa nila at ang pamamahala ng pasya ang pamamahala ng iglesia nito si Ka Eduardo Manalo kaya napakabuting tao ng Ka Eduardo Manalo Bakit? Siya lang nakaisip nito sa buong organisasyon. Baka history. Pinaka-history ngayon sa buong mundo ang gagawin nila na maraming sasama makikilahok. Na doon pa lang sa sitwasyon na yon, na pagkakaisa niya ang mga Pilipino. Di ba? Ewan ko na lang kung ayaw talaga ng administrasyon nila na magkaisa. Kasi nangako sila sa tao, binoto sila ng milyon-milyon na tao na pag-iisay ng Pilipino. Ngayon, nangyari niya, tinanggal sa National Council, Security Council, hindi pagkakaisa tawag doon. Hindi kapayapaan ang tawag doon. Then, ang sabi ng Panginoong Kristo, kung gusto mo ng kapayapaan, ipatawad mo ang nagkasala sa'yo. Pero kung hindi mo kaya ipatawad ang nagkasala sa'yo, ay hindi kapayapaan ang habol mo. Lahat naman ng kapayapaan, hindi ayaw ng kapayapaan, patungo doon sa kasiraan. Ay na masisira, hindi naman sila. Yung taong bayan na pinangungunahan mo, yung pinaglilibiran mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo wala ang kasabihan kung ano puno, siya ang magiging bunga. Hindi naman pwede ang mangga nagbunga ng apple. Kung ano yung puno, siya ang magiging bunga nito. Diba? Kung halimbawa, hindi mo papaawat, ang Iglesia ni Cristo ay taga-awat. Kumbaga parang referee ang Iglesia ni Cristo rito Hindi yan yun. O yun naman, hindi naman magkakamartial law. Kasi nga, hindi pwede mangyari yan. Sorry lang, iba kasi, kapag nag-martial law, magagaya sa South Korea. Di ba yung presidente doon nag-declare ng martial law tapos sa impeach? Di ba? Hindi naman siguro mangyayari to kasi ayaw din ng Iglesia ni Cristo, ma-impeach si Sarah, at si malamang si BBM, ayaw din nila ma-impeach. Wala silang pinapanigan, gusto nila parehas na magkaisa. Masarap nang dahil sa Iglesia ni Cristo ay magkakaisa ang bansa. Baka umasenso ang bansa, aangat ang ekonomiya natin. No? Bakit nga ba sa Quirino Grandstand na gagawin? Alam mo maraming haka Bakit sa Quirino Grandstand gagawin Yung pala, sumulat pala ang INC sa Quirino Grandstand na doon dapat talaga gagawin ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Kaso, kapag gagamit ka pala sa Luneta o sa Quirino Grandstand, hihingi ka ng permiso o permit, magpapaalam ka pala sa National Park Development Committee. So, ibig sabihin, walang kinalaman ng LGU dito. O sila yung kay Hani na kung na magpapaalam ko sa LGU na Manila. Walang kinalaman pala yun doon. Hindi pala nila kasalanan yun. Ngayon, doon pala paalam ang INC sa Quirino Grandstand dapat gagawin. Ngayon, sumulat ang INC pero tumugon ang nasabing ahensya. Hindi sa akin dahil ito, galing sa iba to, balikan to. Tumugon ang nasabing ahensya na hindi daw sila available ng January 13. Akalain nyo, available ang Philippines sa January 13. Inalam ng karamihan, may sasabi pa nga, ito, hindi ko alam kung totoo to, na naka-reserve daw hanggang Marso. Grabe naman yun. Sabi pa nga, nagbiro ay Sumba. Baka nang magsusumba hanggang January, hanggang 15 naka-reservation. Di ba? Siguro, isang klase daw sa pag-iglesia ni Cristo, isang klase ng pag-uusig. Di ba? Para sa kapayapaan yung gagawin siguro hindi pinayagan o baka mayroon lang. Ngayon, inaalam na kung may January 13, kung talagang January 13 may gagawin doon. Napatunayan ata wala, kaya doon na gagawin. Nga lang, naging perwisyo
ang ginawa ng ito mga to na hindi pumayag kaagad sa January 13. Bakit? Marami naging delay. Maraming sinayang na pagkakataon. Halimbawa, ganito. Um, Katulad ko, kamukha ko, nakapag-book na ako ng hotel. Diyan sa Liwasang, malayo, dun sa Quirino. Marami na nag-book na maabot na daan-daan ang nag-book sa mga hotel, apartel, mga motel, mga bahay, apartment yan, dami ko na mabataan nag-book na dyan. Nasayang yun. Kasi doon pala sa Quirino gagawin. So, ibig sabihin, hindi naman kasalanan ng Iglesia ni Cristo. Kasalanan na bakit hindi pinayagan kagad sa January dati para nakapaghanda na. At saka lang huli na pumayag. Paano yung mga nakapag-book doon? Mga nag-arkila ng stall. Doon sa pwesto na yun, binayaran na para magtinda. Makarinig ka nun dyan, marami na nalaman na, may tinda, dito ko, anya, stall na to, arkilahin ko na ha. Ito, 5,000, bayaran ko na. Then magtitinda ako ng pwesto at hotdog dito. Kawawa naman yung mama, kawawa naman yung magtitinda doon sa Liwasang na hindi na kayang bawiin yung pinag-istolan. Akin, sorry ako lang yung opinion ko ganyan mangyari. Mga ice tubig na magtitinda doon, na inarkila na yung lugar na yon, binayaran na, hindi kasi para sa reservation na sila na mauna magtinda doon, hindi na sila makapagtitinda maging kapatid mo sa Iglesia ni Cristo o sa ibang kapanampalataya. So, na doon na sa Quirino Grandstand, yun ang sinasabi ko na ang Iglesia ni Cristo maaga, subalit, tumugon niya ang ahensya na hindi doon available ng January sa hindi malamang kadahilanan. No? Nasa sa kanila yon, pero wala kasalanan ng LCD doon. Bakit yan? No, wala naman ganito eh. Buti tapos may Quirino Grandstand na ganoon talaga, kumbaga nalaman, sabi niya ni Cristo pag nalaman nila, sabi ni Cristo, bubuo ko na lang pag nalaman nila na ang gagawin mo para sa kabutihan, marami to kontra sa'yo. Pero subukan mo gumawa ng kasalanan. Diba? Kaya si Cristo naparito talaga sa mundong ito para ituwid yung mga ganyan na ipinapaalig ni Cristo sa isang iglesia. At yun na nga ang paniniwala ng iglesia ni Cristo na sila ang kinatuparan. Sabi ko dun sa malayong silangan na nagmula kailan? Sa araw ng digmaan. Yun na ngayon, na sumakto ang iglesia ni Cristo. Na siyang pinaniniwalaan at pinanindigan ng iglesia ni Cristo ngayon. Na sila kaya ganyan. At sa wali ko at tsorya ko, kaya sila tatagumpay. Dahil sa kanilang mga panalangin at sa kanilang ginagawang pagsunod sa Panginoon Diyos. Kumbaga, sabi ko nga, ikara, malakas sila sa Panginoon Diyos. Malakas sila. Ano sila ngayon? Itong ginagawang rally, ako ang gabi galing ako sa kapilya. Nagpanata kami. Ipinagpapanata 1 linggo ang gagawin ng rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila basta pupunta na to, piano, hindi. Nakahanda lahat, magmula sa bus, sa portalet, sa lahat, sa drone. Ang alam ko, may jammer doon. Yung hindi ka mga patay ang signal. Kaya medyo malayo ka siguro kung nagkokontak ka sa mga kamag-anakan mo. Parang alam ko sa isang malaking malawakan kasi may karoon sa akin. May nagsabi sa akin na baka daw may jammer. Okay, yung mga drone dyan na may mga signal, baka di makapag-signal, malaglag ang drone nyo. No, gumamit kayo ng drone na siguro special, yung mamahalin siyempre mahal yun na hindi signal ang gamit. May ibang gamit pag mahal drone. Yung mga kasing drone na medyo cheapest lang, may gamit ang signal ng cellphone, baka hindi kayo makapag-connect dahil nga may jammer dun sa anti-signal dun sa lugar na yun, no? Ayun, nakahanda na po, baka Biyernes pa lang, matulog na kayo ng maaga lagi para kondisyon ng katawan, kumain kayo ng masustansya, Sabado, okay kakain ng mga baboy kasi ang baboy kung kumain kayo, Biyernes pa lang, 3 araw bago epekto, wala kayo exercise, baka doon kayo sumpungayin ng alamang bagay na sakit na maramdaman nyo. No, mahilo kayo, matumba kayo, malayo ang mag-aasikaso sa inyo, pero naglagay doon naman ng mga health, mga security sa iglesia, naglagay ng mga maraming health, yung mga health, desya tayo, mga tungkol sa medical, mahilo kayo, may pambibi doon, may panggamot doon, pero sigurado na kayo dapat mga Biyernes para nakahanda na kayo, matulog na kayo ng maaga, Linggo, siguro pinaka-late nyo na alas 10 ng gabi matulog. Matulog na kayo para pagdating ng alas 6 ng umaga, alisan, energetic kayo, pagdating nyo doon, enerhiya kayo. No?
Kung nakainom ng energy drink, yun na lang kayo, kain na lang kayo ng saging na saba, para mas malakas kayo kasi malakas yun. Kahit may almusal sa umaga, kahit sinangang itlog, may konting gulay o karne, tapos kahit may dalawang saba, yung kayo ng gatas, bago kayo tubig, napakalakas ng katawan nyo. Maniwala kayo sa akin. Magdala kayo ng payong din kasi baka uminit yung time nyo, sobrang init. Um, Sana makikisama ang panahon dahil ang especially Cristo, tagumpay lagi ang kanilang mga lakad. No? O ngayon, yun na nga, nalaman natin sa Pilipinas na magiging masaya na ang lahat. Kasi napakalawak na lugar na yun. Noong 2013, naalala ko, napuno yun. Napuno yun. May pamamahay ng Iglesia ni Cristo, umabot ng 2 milyon, kulang-kulang o more or less. Kasya doon siguro siksika na, mga 2 milyon, marami na, malayo na, papahaba na yon. No, Piniligan Star. Papahaba na hanggang sa mga ngayon, inaasahan, 3 hanggang 5 milyon na pupunta doon. At pininiwala nila, baka sasama pa daw si Pangulong Duterte. Yun narinig ko sa iba, haka-haka, hindi sabi niya, baka sumama pa daw si Pangulong Duterte doon sa magiging rally. Hindi ko alam sa Davao o dito sa Piniligan Star na gagawin. Napakaraming tao na makikisama dyan. No, huwag magpisikan, formation na maganda, payapa. At bago simula, malamang mananalangin ng Iglesia ni Cristo. Yun na nakakakilabot sa lahat. Sabi ko nga, hindi masama ang rally. Walang batayan na masama ang rally.